Okay, welcome back mga kapatid dito po sa Coach Haji Vlog. Okay? Magandang hapon sa inyong lahat sa iba't ibang dako ng ating bansa, sa iba't ibang dako na inaabot ng palatuntunan at magandang umaga sa ibang dako at magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po. Umaga naman dito sa atin. Di ba? Salamat po pala doon sa mga nag-subscribe sa atin, doon sa mga subscribe, salamat po. Sobrang na-appreciate ko po yung ginagawa niyo po. At doon sa mga nag-views, thank you po rin po. Salamat po pala. Hindi ko po, malaking bagay po sa akin yun, yung mga ganung bagay. Kaya buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Ang bibigyan po natin ng reaction ngayon regarding po doon sa, yung sinabi ko dati, di ba, na dalawang bato na nag-uumpugan. Hindi na maawat po talaga yun. Hindi na maawat yun. Yung mga bagay na yun. Na talaga nagkaroon na talaga ng tinatawag na pag-ihiwalay sa puti sa dikolor. Inakusahan ng mga Duterte o ni Pangulong Duterte, yung kasalukuyang nakaupong Pangulo, si BBM, bilang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sumagot po. Yun yung last na vlog ko, talagang kailangan niya sumagot doon sa party na yun. Sumagot na po yung ating BBM regarding doon sa mga pasabog ng magkakapatid at saka pasabog, higit lahat ng pasabog ni PRRD, ni Pangulong Duterte, regarding doon sa paggagamit ng pinagbabawal ng gamot, na may presidente nga daw po tayo na drug addict. Pero base doon sa sagot, ito po yung sagot ng ating BBM, talagang maobliga siya sumagot doon sa party na yun. Sumagot siya na dala daw talaga nung iniinom na gamot ng dating Pangulo, yung pen, di tayo pwedeng bigkasin yung mga bagay na yun. Dala nung pag-iinom ng gamot na matagal na, nagiging epekto na daw yun. Kaya nasasabi nung dating Pangulo yung mga ganung bagay. Diba? Na nagiging epekto daw, damage daw talaga yun sa tagal ng pag-iinom nung gamot nung dating Pangulo. Pero base naman doon, siyempre, ito si PRRD, si Tatay Digong, talagang consistent Ang kagandaan kay Tatay Digong, yan. Nag-aakusa siya, pero yung bagay na binultahan mo siya, may sagot siya kaagad. Yun yung isa sa mga kaibahan lang. Talagang pinatutunayan niya yung mga bagay na sinasabi niya. Ano ba yung pinatunayan niya? Yung batay doon sa iniinom daw, sabi ng BBM, iniinom na yung pangpaalis ng sakit ng likod, di ba? Hindi natin pwedeng bigkasin. Pero sabi niya, yun nga daw ang nagiging dahilan kung bakit nakakapagsalita na ngayon ang dating Pangulo. Siguro dala ng epekto, damage doon sa iniinom niyang gamot. Pero ito si Pangulong Duterte, ganun nga. May sagot kaagad. Sumagot kaagad siya. Ito maganda. Kaya ito nga nakuha natin, talagang hindi na maiwasan yung pag-uumpugan ng dalawang bato. Diba? Talagang mabigat na mga revelasyon na lumalabas. Ang sagot ng Tatay Digong ito, sabi niya, never niyang pinasubalayan yon. Yung iniinom niyang, diba, yung tinatawag na kontra do sa pananakit ng kanyang likod. Yung time daw na aksidente sa motor. Diba? Talagang, yun naman, ang sagot niya, iyo'y prescription o binigay ng doktor sa kanya. Nireseta, yun ang bagay sa sinabi niya. Nireseta sa kanya, ibinigay yung mga detalye ng mga pangalan ng doktor na talagang kung kailangan mong yun. Meron siya ibinibigay ng mga, na nagpapatunay na nireseta sa kanya yun para doon sa pagkaka-aksidente niya sa motor. Diba? Na iniinom niya talaga pero sabi niya, natapos na nga daw yun. Diba? Pero ang kagandaan sa sinabi niya, iyo'y reseta ng doktor niya. Diyan nga daw sa St. Luke, sa Cardinal Santos, di ba? Na nireseta sa kanya. Pero ang tanong niya ito, yung mga bagay na binigay sa kanya na para dun sa pananakit ng likod niya nung maaksidente siya, di ba? May pahintulot ng doktor. Dahil reseta niya nga sa kanya yan, isa sa mga ibinigay na gamot. Pero ang sabi niya, bakit? Yung mga yung tinitik ko may pahintulot, pero yung ginagawa mo may pahintulot ba ng doktor? Yung
pagiging pulboronic o yung paggagamit ng pinagbabawal na gamot. Yun ang mabigat yun ang mga mabigat na mga biltada, di ba? Hindi sa kanya legal na legal, kumbaga may pahintulot ng doktor dahil nga sa kanyang nangyari aksidente. Pero ang sabi nga ng dating Pangulo, bakit? Saan ka kumukuha ng supply? Di ba? Yan ang kanya doon sa press conference niya doon sa Davao. Kumbaga. At ito pa ang mabigat diyan, di ba? Dahil nga sumagot si BBM doon sa party na yon na nagiging epekto raw sa utak, ito mantindi, di ba? Sinabihan niya si BBM na sabay magpa-drug test, di ba? Yung independent drug test. At hinamon pa ng dating Pangulong Duterte itong si BBM sa Luneta na magpa-drug test ng sabay sila. Yun ang kwandon. Yung baga, nagbibigay siya ng mga tinatawag na akusasyon regarding do sa mga bagay na yun, pero may challenging siya. Sina-challenge niya. Pero doon sa parte na inakusa ng dating Pangulo na Duterte laban sa Marcos, walang sagot doon. Napansin niyo po, wala siyang agrumento o sagot doon sa paratang sa kanya ng dating Pangulong Duterte tungkol doon sa paggagamit o drug addict nga itong si BBM. Wala siyang sagot doon. Bagkus ang ginawa niya, nag-counter-attack siya, di ba? Nag-counter-attack na pinalabas na kaya nakakapagsabi yan dahil nung iniinom niyang yung pampahupa ng sakit o itong pen, di ba? Kasi hindi daw pwedeng bigkasin daw yun. Balikuan. Kaya yun, nagiging kwan. Ibig sabihin, kinounter niya sa isang parting sagot, pero yung paratang sa kanya, hindi niya sinagot. Yun ang kaibahan ng yung dating Pangulo at saka ng Pangulong kasalukuyan. Yung dating Pangulo sumagot kaagad na may mga pruweba. May bigay ng doktor, pinahintulutan siya dahil nga nung kanyang pagsasakit sa spinal cord niya sa likod, dahil nung pagka-aksidente sa motor. Ibig sabihin, may pahintulot at mayroon siyang sinabing mga pangalan ng mga doktor na pwede mong sangguniin. Diba? Yun ang kaibahan niya. Mayroon siyang tinatawag na pruweba na magpapatunay na talagang ibinigay sa kanya yung gamot na yon. Kaya naman niya tinake yun. Pero ang tinanong niya si BBM, yung ginagamit mo ba may pahintulot ng doktor? Yung prescription ng doktor, di ba? Yun ang mabigat na tanong eh. Pambubos ka yun eh, di ba? Yun ang mabigat. Tapos, yun nga, hinamon siya ng drug test sa Luneta. Independent drug test. Pero yun ang maganda doon. Yung base doon sa mga inilabas hinamon o challenge ng dating Pangulo kay BBM. Yun ang pinaka-the best na talaga yun. Yung sabay sila magpa-drug test. Di ba? Ako, sang-ayon ako doon eh. Para talagang sang-ayon na rin. Para maliwanagan. At matapos na yung issue. Kung talagang negatibo. Di ba? Kasi yun lang ang sasagot doon eh. Pero base doon sa inilabas ng dating Pangulo, kailangan daw independent. Walang ano pa mang bagay na impluwensya. Siguro pinakamaganda doon, both side, meron silang representante. Diba? Sa panig ng Duterte, may representante. Tapos sa panig ng Marcos, may representante na titingin doon sa drug. At kailangan talagang all-out coverage ng mga malalaking media na hindi pwedeng ma-impluwensya o hindi pwedeng magkaroon ng counting focus-focus, di ba? Siguro invite nila yung mga malalaking media. Tapos siguro isa sa mga magandang kwan din dito, yung mga religious group, di ba? Mag-invite sila ng mga religious group na malalaki para makita yung pagiging transparent, di ba? Kasi ang mabigat niyan eh. Ang bigat niyan, di ba? Hindi may lumabas na mga ganyang sistema, talagang magdududa ka eh, di ba? Pero mawawala lang yung duda na yan tungkol doon sa mga bagay na pagpapadrug test. Di ba? Yun lang ang kaibahan ng dalawa. Pero yung pag-uumpugan talaga ng dalawang bato na dalawang pamilya, hindi na talaga yun eh. Wala nang kwan talaga yan. Tuloy-tuloy na po talaga yan. Talagang wasak na sila doon sa pagiging magkaibigan o magiging family friend ng Duterte at saka Marcos. Talagang hiwalay na po talaga dahil sa may bibigat ng mga akusasyon. Nagkasagutan na sila, yun, di ba? Kaya nga inuulit ko, di ba? Inakusahan siya ng ganung paratang na mabibigat, yung talagang kwan. Di ba? Hindi naman niya sinagot ni BBM. Ang sagot niya,
counter-attack, di ba? Sinagot niya na dala ng kwan, di ba? Pero yung paratang, yung lihitimong paratang sa kanya, hindi niya sinagot. Naglabas siya ng panibagong pasabog laban naman sa Duterte na dulot ng kanyang iniinom na kwan. Sa tagal ng kaya nagkakaroon ng epekto. Pero yung akusasyon sa kanya, hindi niya sinagot. Tungkol doon, di ba? Kaya dapat, yun nga, maganda yung hamon ng dating Pangulong Duterte na magsabay yun. Tama, sabay kayo magpa-drug test. O, di ba? Hinahamon niya pa sa Luneta. Yun ang isa sa mga na binigyan lang natin ng reaction at opinion na base doon sa ating nakita, valid, di ba? Na base sa napanood natin at narinig natin, mayroong magandang suggestion yung dating Pangulo na magpa-drug test tayo sabay. Yun ang importante doon, magpa-drug test ng sabay. Makuha yun. Yun yung pinakahamon na talagang kailangan tumugon ang ating Pangulong BBM tungkol doon sa hamon na magsabay magpa-drug test sa Luneta ng independent, di ba? Kaya sana naman magkaroon ng katiwasayan o magkaroon ng tuldok, di ba? Magkaroon ng tuldok yung bagay na akusasyon sa kanya. Matutuldukan lamang po ito mga kababayan, yung bagay na usapin nito, yung mga paratang ni Duterte tungkol kay BBM, matutuldukan lang po ito kung talagang magpapa-drug test. Kaya nga hinahamon siya ng drug test. Sumagot po kayo, di ba? Tanggapin niyo po yung challenge ng dating Pangulo kung talagang malinis kayo, di ba? Kung talagang malinis kayo regarding doon at doon sa inilabas nga PDEA, wala nga daw sa listahan at may interview rin kay Harry Roque, dating spokesperson ng Duterte, may nakita nga daw siyang listahan na kung magkapareha yun na rin nga siguro yun. Pero dahil nga naglabas ng statement ng PDEA na wala sa listahan ng Ferdinand Marcos o BBM sa mga tinatawag na narco-list, di ba? Nagkaka-conflict nga po talaga yan. Kumbaga, magkakaiba ng opinion. Kaya ang sagot doon, isa lang, magpa-drug test. Magpa-drug test po kayo para maliwanagan na yan at humupa na at magkaroon na ng tuldok. Pa-drug test po kayo ng tama. Yung hinahamon ng ating dating spokesperson na si Harry Roque, yung sa buhok. Poly hair care, di ba? Drug test. Dahil yun daw hindi talaga kahit ilang taon lumipas, mababasa pa rin. Nakikita pa rin doon. Pero yung sa mga sa mga blood o kaya sa mga urine, nagagawa ng paraan daw yun. At sana nga, yun nga, maging independent. Sige po, salamat po sa binigay natin opinion. Sana magkaroon ng kalinawan na po doon. Di ba? Para mapayapa rin yung bayan. Nagiging divisive no po talaga yung sambayan ng Pilipino regarding no sa Duterte and Marcos. Nahati na siya eh. Divisive na nga po yun. Tapos pinasukan pa ng People Initiative, di ba? Nahati na, di ba? Para hindi po mahati, mabuo uli at magkaroon ng magandang pagtakbo ng ating pamahalaan, sagutin yung mga tanong regarding doon sa, di ba? Sa pamamagitan ng drug test. Magpa-drug test po kayo, BBM. Pakita natin na talagang negatibo kayo. Isa po kami sa mga pupuri o maglalabas ng statement na talagang negatibo po kayo, di ba? Dahil may paratang siya, di ba? At saka isa pa, sabi nga ng dating Pangulo, ba't kailangan, sabi niya, hindi ko na siya pribadong mamamayan na siya. Hindi na siya sa gobyerno, di ba? Kasi may nagtanong anong patunay, di ba? Nasagot niya, hindi na siya bahagi ng kumbaga, ordinaryong mamamayan na lang siya. Isamantalang inaakusahan niya, nanunungkulan, dapat siya sumagot at magpatunay na talagang negatibo siya. Yun ang sabi ng Pangulo, di ba? Dahil nga naman, BBM ang nanunungkulan, bilang nanunungkulan, ipakita niya yung transparent, ipakita siya ng mga result. O kailangan, yun nga, siya, transparent. Sige po mga kapatid, salamat po. Sana po nabigyan natin ng kaunting pangunawa. Abot ng ating makakaya lang dahil do sa mga nagaganap na talaga hindi na maiwasan o talaga nagbubungguo na yung dalawang batong malalaki. Diba? Siyempre, ang nadadamage dyan, siyempre, yung panunungkulan. Doon sa atin
Dahil questionable lagi yung mga ginagawa nila. Kaya yun nga, mga kapatid, sana magpa-drug test sila parehas o magpa-drug test ang BBM para matuldo ka na po. God bless po. Thank you. Salamat at salamat po. Mahal ko po kayo. Thank you. Mabuhay po ang buong Pilipinas. Nawa magkaroon na ng kapayapaan ang ating bansa tungo sa ikauunlad ng ating bayan. God bless.